Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Wow! For today's video mga kois, mga gayas, ay naku po. Si Yormes Moreno ay natake ng mga trolongges na wala pang bonus. Big love shout out po sa ating lahat. Merry Christmas in advance and Happy New Year! So yan po pag-usapan natin mga kois magayas. Una, si Yormes ko inatake po ng mga trolongges na wala pang mga bonus. Ayan. Pangalawa, mayroon pong barangay dyan sa City of Maynila na nagre-reklamo dahil kulang yung mga food box na ipinamigay nila, lalo na pag nalaman ka siguro. Kasi itong nagre-reklamo isang Yormes Choice supporter na kapitan dyan sa Maynila na hindi pa migay ang kanilang mga food box dahil kulang po ng napakaraming piraso mga kois. Ha? So pangatlong pag-usapan natin mga kois mga gayas ay naku po. Si Mayora Lacuna muli na naman pong binulyawan ni Manong Ted Filon at ni DJ Chacha. Bakit kaya? Ano naman kayang nagawang problema nila dyan sa City of Manila? Bakit? Pinukol na naman sila ng mga issue ni Manong Ted Filon mga kois, mga gayas. So, yan po pag-usapan natin ngayon at yung mga post ni Yormes Moreno na may donation siyang 100 million pesos. Saan kaya po yun napunta? Sa panahon sa mayor pa po siya. Mukhang alam po natin yon, but balik po natin para po alam ng karamihan kung saan napunta yung mga TF o talent pay ni Yormes Moreno. Yan po ang pag-usapan natin sa video ito. Mega love shout out po sa ating lahat. Please support naman po sa mga Esconian vloggers like Ma'am Melce, ayan, kay KTV Pilipinas, ayan po, kay FG Ponce, ayan po, kay Boss Ma'am ng Bayan, ayan po, kay Charles Reds, ayan, kay Rochelle Anting, kay Busilak at sa lahat po ng mga Yormes Choice supporters, vloggers mga kois. Pag-suporta po, pag-suporta, ayan. So without a further ado, let's begin. Look at pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! So, kung nakikita niyo yung picture dyan sa taas mga kois mga gayas, yan po yung post ni Yormes Moreno na ayon po kay Yormes Moreno nito, another trolongges attack. Nabigay na ba ang Christmas bonus? Alam nyo mga kois mga guys, maliban po kay Yormes Moreno, itong mga trolongges na to, mga keyword warriors nila po. Alam nyo na kung sino po yung may pakanan nito. Di na dapat po sabihin. Halos po lahat ng mga supporters ni Yormes Moreno, inatake po ng mga trolongges na ito. So ito po, sabi nyo, marami pong nagkukomento dito mga kois mga guys, at inisa-isa po ni Yormes Moreno kung legit po ba itong mga account na ito. So dito po na pag-alaman natin mga kois mga gayas, ay naku po, gawa-gawa lang po. Mga bagong gawa na mga account. Pag sinerch mo naman, ayan, walang lalabas o walang lilita or nakalock. Ang daming time ng mga FB accounts na 1 to 10 friends lang. Nabigay na ba ang Christmas bonus nyo? Hayaan na lang po natin ang taong bayan ang magdesisyon. Ako po, nagdesisyon na po ang taong bayan. Mukhang ikaw po talaga, Yormes Moreno, ang kanilang sinisigaw. Kapos na po Nagdesisyon na po yung taong bayan. Ang inantay na lang is yung, siyempre yung legal, is yung pagdating ng eleksyon mga kois, mga gayas. No? Yan po yung inaantay natin mga kois. For officials lang po yung inaantay natin. Dahil ngayon pa lang,
Alam naman po natin at klarong-klaro naman po na talagang landslide po ang ating buting Yorme Isko Moreno. So magbasa-basa po tayo dito mga kois, mga gayas, sa mga komento ng mga Iskonians o mga supporters ni Yorme Isko Moreno o lahat ng mga netizen, hindi lang taga Manila, but ko sa buong Pilipinas na nakabasa po nito mga kois. Mga gayas, basa-basa po tayo dito ha. Ayan. Ayan ang dami mga trolonggis talaga. Aaron. Pag isa-isahin mo naman, wala namang makikitang mga picture o mga profile. Puro mga lock profiles ng mga kois, mga gayas. So, paano natin masasabing legit po ang mga taong ito? So, ibig sabihin, mga keyword warriors po ito. Pakana ng sinong may pakana ito. Alam na this. Ha? Mga trolls, mga kois, mga gayas. Okay? Ayan, napakarami po. Talagang mga trolls na yan, mga kois. So, basa-basa po tayo dito. Ayan. Okay? Sabi po dito, ayan, dami kong tawa, mga 25 billion. Okay nga kayong pondo ng Maynila. Balita ko, dili daw ang bonus. Ako din busway troll mo daw ako at nakatanggap daw ako sa'yo ng 50k. Sana totoo. Kahit anong gawin nyo mga bubong trolls, di na kayo obra ultimo si Simang na sumisira sa pangalan niya sa papababa niya sa pamumuno sa Maynila. Kami ng mga Manileño ko, solid Yorme, kahit nandito na kami sa Makati, di kami nagpalit sa sacrifice ko na ayuda ko sa senior. Diyan kami buboto sa Maynila. Pag ito manalo ulit, sigurado ako na yung Onyx Street sa Daguhoy lilinis ulit. Sobrang daming kalat, pati yung mga malalaking truck kakargahan ng mga kalakalang junk shop, nakaparking sa gilid, dugyot na yung paligid, pati yung Pasig Palengke, yung lamisa ng mga kainan, nasa kalsada na, pati paninda ng gulay, traffic masyado mga kois, mga guys. Kita mo yun? Pagbigyan mo na matapos din yan kanta ni Yorme pagpasok ng 2025, resign ng lahat mga yan. Merry Christmas, Yorme Isko and family. God will be with you. Ayan. Desperado ng mga kalaban, Yaan mo po sila, sakit lang sila sa mata mo. Mayor Isko Moreno, dumaguso, no bonus, no month, and food packs, wala pa rin po nare-receive. Yorme, susumbong na yung ibang mga kois, mga gayas na yun, Yorme pa din, subok na maayos na leader. Hayaan mo sila, Yorme, andito kaming tunay na sayo. Ako mula noon hanggang ngayon ay Yorme pa rin daw siya. Narinig ko po na kagabi sa Manila Joe, wala pa daw silang bonus. Kawawa naman mga kois, mga gayas. Mukhang may pinipili yata. Merry Christmas, Yorme, may president. Kung kayo lang ang presidente, yan mo sila, boss. Yorme, huwag ka pa-stress sa mga yan. Ako, hindi nyo ma-stress si Yorme Isko Moreno sa mga pagganyan-ganyan. Sana yan si Yorme Isko Moreno sa mga kritiko niya, kasi alam naman po yung mga kritiko na yan, walang katotohanan yung mga pukula kay Yorme Isko Moreno. Good evening, Yorme. So yun nga mga kois, mga guys, kita nyo mga kois, mga gayas, yung mga galawang, mga desperado na talaga mga kois, mga gayas, na talagang gagawin ba nila ang lahat? Akala mo naman talaga, buong akala mo maniniwala yung taong bayan sa kanila. Ang maniniwala yung mga simang lang ng mga trolls na yan, mga kois, mga gayas. So, pangalawa nating pag-usapan mga kois, mga guys, ito na nga mga kois. Ito na nga. Dahil si Manong Ted Filon at si DJ Chacha ay naku po, muli na naman pong pinukaw ang buhay na dugo ni Mayora Lacuna. Bakit? Yan pong mapapanood natin. Panoorin po muna natin bago po tayo gumawa ng reaction. Manong Ted, paso. Menor de edad nga po na, ito ang edad 12 mga kapatid, hanggang 16 anyos. Saan lungsod yan? Maynila, sa Sampaloc. Sino mayor? Alam mo na. Oo, hindi ko nalimutan, kilala ng lahat yan. Pero ito mga kapatid, ayon nga po sa PNP, palpak! Hindi ito gang war, kundi away lamang po ng mga batang sinamantala raw ang simbang gabi. Wala namang nasaktan sa insidente. Punta ulit tayo sa Manila. Ito,
Inirereklamo po ito mula noon hanggang ngayon, mas tumindi pa daw ang nakawan dyan ngayon. So napakasaklap mga kuys. Mapatanong na lang tayo, may pamalaan pa ba ang City of Manila? Parang pinabayaan ng yata yung mga kabataan dyan. Paano na lang kung madidisgrasya yung mga iyan? Well, talagang may isang kasalanan dyan yung mga magulang talaga. Pero dapat andun din yung pamalaan natin para mapanatili natin yung kapayapaan sa ating bayan. So, tanong na ngayon ng netizen kung nasaan na daw yung Pamalang Manila. Kasi sa pagkakaalam natin mga kuys mga gaya, sa panahon ni Yorme Isko Moreno, hindi ko naman sinasabi na 100% na wala talagang nangyayaring ganyan. Pero, nababawasan, bumaba yung kriminalidad sa City of Manila. Bakit? Sino namang hindi bababa na 24/7 may Pamalaang Maynila? Umaga, tanghali, gabi, madaling araw, andyan. Maliban sa mga kapulisyan, ay si Yorme Isko Moreno nag-iikot madaling araw. Kita mo? May boundary ng Caloocan, Pasay at ng Quezon City. So dyan mo makikita ang tunay na pamamahala mga kuys, mga gayas. Okay? So talagang mapagkumpara talaga nila kung sino yung may kabuluhang mga ginagawa dyan sa City of Manila, may kabuluhang na idulot o significance sa taong bayan na walang iba kundi si Yorme Isko Moreno mga kuys, mga gayas. Kita mo, alam niyo naman si Manong Ted, diretsahan magsasalita niyan. Putik na itong langaw na to, kakainin ko na to ngayon. Diretsahan yan kasi nakikita O diba? Sa panahon ni Yorme Isko Moreno mukhang walang ganyang pangyayari mga kuys, mga gayas, kasi mismong si Yorme Isko Moreno re-responde dahil andyan sa palagi nakatutok, walang uwian 24/7 mga kuys, mga gayas, no? So yan po isa na talagang namimiss ng mga taong bayan kay Yorme Isko Moreno mga kuys, mga gayas. Beroin mo, gabi na, marami pa ring langaw dito. Kung napapansin nyo, kung panay na ako jacket kasi napakalamig po dito. Sa gabi nasa 6 degree, tapos pag umaga mga 2 or 1 degree Celsius, tapos pag tanghali naman nasa 12 kasi winter po dito sa Saudi Arabia mga kuys, mga gayas, no? So ang next na pag-usapan natin mga kuys, mga gayas, ito po yung post po ni Yorme Isko Moreno about po sa donation niya, yung talent fee niya sa panahon sa siya pa yung city mayor dyan sa City of Manila, na alam naman po natin na marami po siyang TF o talent fee sa Kay Bilo o sa lahat ng mga random na mga produkto mga kuys, mga gayas. So ito mga kuys, mga gayas, sabi ni Yorme Isko Moreno, mahigit 100 million donation ni Yorme mula sa kanyang talent fees. Ayan marami po dito kasi nakataon po ito na mayroon pong bulkang pumutok din sa may Taal, tapos yung nagkalindol sa iba't ibang bayan ng Pilipinas. So nakapag-donate po ang ating buteng Yorme Isko Moreno po no? Ayan 2 million Museo Pambata, 8 million Cavite Fire Victims, yung mga nasunugan din, 10 million, ayan from Father Al's Children Foundation in Silang, Cavite. Tapos 11.5 million Universidad de Maynila Student Tablets mga kuys, mga gayas. 2.9 million Barangay 310 Santa Cruz Fire Victims. Ayan. Tapos 32 million PGH Cancer Ward for Children. 40 million 20 kids needing liver transplant. Ayan. Tuwin mo yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno noon mga kuys, mga gayas. Talagang hindi po natin makakalimutan. Dahil ayan po kasi transparent, makikita po natin kung saan po yung talaga napunta yung kaba ng gobyerno, napunta yung mga kwartira ni Yorme Isko Moreno, no? Yan. 5 million 2029 Cotabato earthquake victims. So yan yung sinasabi natin mga kuys, mga guys, kanina, na pati yung mga ibang bayan na nasalanta o nadilubyo ng lindol na iyan. Ayan. Tapos 4 million Taal volcano eruption victims. Di ba? Yung mga sinasabi natin kanina mga kuys, mga guys. Kasi, andyan tayo nakatuto. Kayo nagsasabi na bida-bida daw tayo, putak lang putak daw tayo, kahit hindi tayo taga Maynila. Kasi alam ko
alam ko po kung anong nangyayari dyan sa City of Manila. Ikaw, andyan ka pero nagpabulag-bulagan ka, nagpabingian ka. Kasi alam mo ang buong katotohanan, ayaw mo lang magsalita dahil alam na Liz. Ayan. 2.5 million PGH cancer patient. Ayan. 10.7 million islap puting bato, fire. Fire victims. 1.4 million restoration of Santo Niño Church in Pandacan. Okay? 750,000 Tanulong Health Center in Sagada Mountain Province. Okay, tamo, mabuta sa Mountain Province. Tapos 140,000 Hemophilia Advocate Philippines. Ayan. 35,000 versus Filipino Workers Choices. Okay, tamo. Pati mga OFW talagang nabibigyan ni Yorme Isko Moreno sa panahon niya mga guys, no? Ayan. PGH frontliners and COVID-19 patient 122 thousands. Tapos 100,000 Philippine Heart Center. 9 million pambaling Cebu fire victims. 1 million tahanang pinakamasaya contestant. Meron pa nakakalimutan ni Yorme Isko Moreno. Yung sa panahon ng audit, yung bagyong audit, nga yung tulong ni Yorme Isko Moreno umabot po dyan sa Surigao City, mga kuis, mga gayas. Okay? So next, pag-usapan natin mga kuis, mga gayas, ito ha. Itong mga ayon po dito ni Bridja. Ayan, may graph shout out to sa iyo, Bridja, ha. Can't wait to see this Barracuda family out of Manila and out for God. Naku, napakarami nga pala. Titignan yung picture mga kuis, mga guys. Ayun po to sa post ni Bridja. Lacuna Family Corporation. Mayor Lacuna, number 1 yan kasi city mayor Pagkatapos, sino pa itong iba na to? Ayan, Dennis Lacuna, City Planning Officers. Okay? Philip Lacuna, City Councilor. Arnold Panga, nasawa po yan ni Mayor Lacuna. Tapos Laylay Lacuna, Liga President. Tapos Lisa Lacuna, Head of Executive Assistance. Tapos Abby Lacuna, Executive Assistance 5. Mga relatives. Yan, mayroon pa mga relatives. Ferdinand Bermeo, Assistant Secretary to the Mayor. Wow. Marlon Lacson, Secretary to the Mayor. Tapos Ruel de Guzman, Manila Sports Department Heads. Evelyn de Guzman, wife of Ruel. Romel de Guzman, brother of Ruel. So kung bibilangin natin mga kuis, mga gayas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nako po, 1 dosina. 1 dozen. Kakaiba. Dami pala nila. Sabi naman ni Vivian Narciso Montesino, grabe, dami pala nila. Shocking mood si Ma'am Vivian. Kakaiba. Di na ako makakabalik. So pagkatapos natin pag-usapan ito mga kois, mga gayas, ito next pag-usapan natin mga kois, mga gayas. So, ito po. Yung sa donation kanina, alam ba ni Yona daang milyong piso ng talent fee ni Yorme Isko Moreno sa pag-artista ang kanyang ibinahagi sa iba't ibang mga tao, lungsod, organisasyon at pasilidad para makatulong sa kanilang mga kinakaharap na pagsubok at may saayos ang kanilang estado. Yan si Isko, may ganitong puso at mahabang kamay para tulungan ang mga taong nangangailangan naranasan kasi niyang maging wala sa buhay, kaya ninais niyang makatulong naman sa mga taong higit na nangangailangan. O dyan mo makita mga kois, yung napakabusilak na puso ang ating butihing Yorme Isko Moreno mga kois, mga guys, no? Na wala po talagang katulad mga kois. So dito mga kois, mga guys, ayon po dito, isa po itong kapitan dyan sa City of Manila na si Boss Bam. Mega love shout out si Boss Bam, ha? Ayan, kaya po natin di maipamigay ang mga food boxes dahil kulang po ng 191. Naku po, napakarami palang kulang. Ang ibinigay po sa atin ng City Hall. Panahon pa po ni sino tong Chioni 712 na po food box.
ng Barangay 60. Nag-request pa nga po tayo ng MBB na gawin ng 760, ngunit imbes na madagdagan, ang laki pa po ng kulang. 521 lang po ang binigay po sa atin ng City Hall. Kawawa naman po yung ibang pamilya na di po mabibigyan ng food box. Ayaw ko po sanang mag-post, baka sabihin na mumulitika po ako. Ang dami na pong nagtatanong sa amin bakit wala pa po kaming pinamimigay ng food box. Kung di po nila dadagdagan, hayaan lang po namin na MBB ang mamahagi po sa aking mga kabarangay. Paano na yan mga kois, mga gayas? O, diba? So, bakit sa inyo lang yung kulang? Dahil ba siguro alam nila na kayo po ay supporters ni Yorme Isko Moreno? Hindi lang po yung mga barangays po nila yung kulang. Marami pong mga barangay na kulang-kulang talaga mga kuis, mga gayas. Kung nakikita nyo yung binabida po nila ng ating mayor at vice mayor dyan, naku po, baka akala nyo napakarami. Marami pong kulang noon mga kuis, mga gayas. Ha? Napakarami pong kulang talaga mga kuis, mga gayas. No? Kaya sa panahon ni Yorme Isko Moreno, wala pong mga ganyan na mga kulang-kulang na yan eh. Ha? Sobra-sobra pa nga mga kuis, mga guys. Pati nga, ito nga, pinipili lang po nila yung mga binibigyan nito sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Basta andyan ka, nakatira sa City of Manila, talagang makakatanggap ka po ng food box na po na iyan mga kuis, mga guys. So, handog regalo ng Pamalang Manila. Yan po yun sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Pero ngayon, bakit naman ganyan? Sir, mga moms, bakit naman po, alam nyo naman po kung magkano yung bilang, kasi nasa dita nyo po naman yan, bakit kulang? Sana lang po, hindi po nangyayari sa lahat ng mga Yorme's Choice supporters o mga barangay officials na sumusuporta kay Yorme Isko Moreno. Sana lang po, hindi lang po sa kanila. Kasi pag nalaman po ng taong bayan na yung nagkukulang is yung mga supporters lang ni Yorme Isko Moreno, so ibig sabihin namumulitika. Namumulitika po sila. Sana lang po, balanse po yung kulang, hindi po yung mga supporters lang ni Yorme Isko Moreno. So mayroong po, babasahin lang po natin tong mga komento ukol po sa yung post ni Yorme Isko Moreno na 100 million na kanyang tinulong sa panahon niya mga kuis. No? Ayon po dito ni Mariel Blanza, siya ang choice ko sa presidente before, walang nagtiwala sa kanya. Ngayon, ano na nga? Mga bangag pa, mapakunwari para sa mahirap umasa sa gold na Talyano. Itong Talyano gold na to siguro At yung 20 kilo per kilo ng bigas, no? Kung sana siya ang nanalo kahit maraming ups and down, may pagbabago sa Pilipinas. New school, hospital, pabahay para sa mahirap, trabaho at iba pa, malamang isa-isang maipapatayo buong Pilipinas. Ako po, totoo po yan. Kasi alam naman po natin sa panahon ni Yorme Isko Moreno, dyan lang sa City of Manila, nasalat pa yan sa pundo dahil sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno na alam niyo naman, zero balance po yung Pamalang City of Manila. Ngunit sa kaparaanan ni Yorme Isko Moreno, ayun po, nakapagpatayo po siya ng bahay, paaralan, ospital, kalinisan, mga garden, mga fountain dyan, isa pa yung Manila Zoo, pagpalinis sa mga estero. So grabe nagawa. Whereas kung siya tayong presidente, mga kuis, mga guys, naku po, yung mga liblib na lugar na talagang marami po tayong mga kababayan dyan, mga kapatid na hindi po malayo po yung paaralan, ospital, yung iba na mamatay na lang dahil sa layo po. Kung siguro presidente pa si Yorme Isko Moreno, hindi na siguro magdurusa yung taong bayan natin dahil alam niyo naman, hangarin ni Yorme Isko Moreno noon, plataforma, pabahay, ospital at paaralan. Yan yung po yung number 1 niyang plataforma mga kuis, mga guys. Well, marami pa pong pagkakataon dahil alam po natin sabi niyo, pangako ni Yorme Isko Moreno na tatapusin niya yung 10 taon, yung tatawag termino dyan sa City of Manila. Malay po natin, destiny na po ni Yorme Isko Moreno at tatakbo na po siyang presidente at papalarin na po. Naku po, talaga malaking kaginawaan sa buong Pilipino mga kuis, mga guys. No? Tama po yan, kisa naman po makaupong mayor ngayon. Naku po. Hindi ako taga Manila, taga Paranaque ako, pero mas pinili ko si Yorme na maging presidente nang tumakbo siya. Kaya nang matalo siya, sabi ko tumira na naman ako porque alam ko landslide agad siya dito sa amin. Malamang 200k na kalabang Olivares, solid ako sa God first. Ganon din
ang family ko. Maraming pong salamat sa iyo, ma'am, ha. Ayan. Kung si Yorme sana hindi BBM action man, sana hindi patalo. Nako, tapos na po yan. So, move on na po tayo at antayin lang po natin yung destiny ni Yorme Isko Moreno. Okay? Mahal ni Yorme ang mga seniors, hindi tayo pababayaan. Magdasal lang tayo araw-araw. Makamit natin ang laban ni Yorme Isko Moreno. Yes! Real talk ito. Kahapon, sobra daming natitindan naman sa bangkita ng kabaan ng Carriedo. Halos wala ka nang madadaanan noong panahon ni Yorme. Nilinis ng area ng Carriedo, Quiapo at Divisoria. Totoo po yan. Makikita po yan. Hindi po yan paninira kasi makikita eh. Dati kami butante ng Manila pero ngayon nasa Valenzuela na kami, pero mas pabor ako na mabalik bilang mayor si Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po. Kahit anong paninira nila sa iyo, Yorme, ikaw pa rin ang tunay na may malasakit sa mga taga Manila. We vote straight. Nako, maraming salamat po. Yan sinasabi natin, mga Koisma. Vote straight po talaga tayo, mga Koisma, guys. No? Well, bago po tayo magtapos, mga Koisma, guys, ito naman, paalala naman po tayo, mga Koisma. Paalala po tayo. Bakit napakakailangan ni Ma'am Che dyan sa City of Manila? Well, alam naman po natin na marami pong mga proyekto o ordinansa na programa ni Yorme Isko Moreno na binago sa kasalukuyang administration. So now, dyan na po papasok ang ating butihing napakagandang Vice Mayor Che Atienza. Okay. So ngayon, siya yung regular presiding officer. So siya po yung taga-balansi sa lahat o taga-aproba sa lahat ng mga ordinansa ni Yorme Isko Moreno noon na may balik ngayon at may dagdag pa po yan. Okay? So now, dyan na po papasok yung city councilors natin, mga Koisma Gayas, na dapat majority. Ha? Dapat majority talagang mananalo yung Yorme's choice ng city councilors natin. At kung gusto natin gumawa ng historic naman, mga Koisma Gayas, mula sa kay Yorme Isko Moreno, mayor, vice mayor, hanggang sa city councilor at ng yung mga congressman, congresswoman natin, ipapanalo po natin. Yan, gagawa po tayo ng napaka-historical dyan sa City of Manila. Vote straight po tayo, mga Koisma guys, ha. Promise nyo yan, ha, dahil alam nyo naman, bumalik lang si Isko Moreno dahil sa panawagan nyo, wala nang iba. At yung pagbabago muli sa City of Manila. Okay, maraming salamat po sa lahat ng dito. Mega love shout out po sa ating lahat. Advance Merry Christmas and Happy New Year's po sa ating lahat, mga Koisma Gayas. At pakiyakap naman po sa lahat ng mga Iskonians vloggers, mga Koisma Gayas, Ma'am Melce, KTV Pilipinas, Channel Reds, Boss ng Bayan, FAG Ponce, Busilak, at saka kay Rochelle, Auntie, mga Koisma Gayas, at sa lahat ng mga vloggers na siguro hindi ko nabanggit, mga Koisma. I Love Isko, ayan. Kay Riders for Lives, Kuya Machi TV. May love shout out po sa ating lahat. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye!